Sa atin. Ano? Huwag na. Record pala. Sige na. Kanina pa naka-record ah. Yaw. Yaw. Wala palang tanong radyo, no? Ikaw radyo, tanong ka. Meron. Tanong ka radyo. Baka sasagutin mo pag-isip mo pa. Seryosohin mo na. Seryoso naman kami. Oh? Tignan mo, seryoso si radyo. Oo. Serious. Yung sukali. Nagpunta dyan. Sino? Sino nga ba? Sige, tapos... Taga-Mindoro. Dalawa taga-Mindoro. Taga-ibang bansa. Davao. Sabay-sabay. Ay, yung mga manliligaw ko. Nagpunta dito yung mga manliligaw ko. Sino Tapos... Kasi sa kanila. Ano ba, sabay-sabay sila pumunta sa iyo? Sino yung alin? Di sabay-sabay kami mamamasyal lang mall. Manliligaw ko yun, di ba? Hindi. Kaya nga tanong ko sa iyo. Kung halimbawa, pumunta dyan sa inyong lugar. Ay, yung sasagutin mo. Bakit ko sasagutin? Di ba? Ikaw nga. Hindi ko pa nasasagot. 3 beses ka nang napunta dito. Ganun din sila. Ganon. Mag-iisip ako, alangan. Porque ba pumunta na sila dito? Kasi kung ganun lang din ang... Alam mo? Kasi kung ganun yung mga... rules sa pag-ibig na pagka pumunta sa'yo, sasagutin. Kung ako ang lalaki, di pupunta ako, di ba? Hindi kasi ganon. Porque pumunta ka, yung damdamin ba ng tao magbabago? Ito lang kasi yun. Ito lang kasi ang ibig sabihin nun. Once na pinuntahan mo yung babaeng minamahal mo, ibig sabihin seryoso ka. Papatunayan mo yung pagmamahal mo na seryoso ka. Medyo advantage mo yun. Kesa naman yung puro kwento ka lang. Pero hindi ibig sabihin na makakapag-isip ka na kaagad. Ganun pa din naman. Wala naman pa din At least patunayan mo yung iyong sarili. Hindi ka sabihin na puro kwento lang. Pero hindi mo mababago yung araw na wala ka pang 1 buwan na nanliligaw sa pinuntahan mo. Di ba? Kung halimbawa, huwag mo tawag taga-US, sasagutin mo na. Ha? Taga-US. Yung isang taga-US kasi, yun ang naipangako ko sa kanya. Once na nakita kita dito sa harap ko, hindi na kailangan. Yun na yun. Kasi diba? Parang yun ang naipangako ko. Pero hindi ibig sabihin sa lahat ng mga manliligaw ko, ipinangako ko yun. Di ba wala naman akong pinangako? Sa kanya kasi, pinangako ko yun. Ayokong sabihan ako na wala akong isang salita. Kasi pagka sinasabi niya, I love you, gusto niya ako, sabi ko, maniniwala lang ako sa I love you mo once na nandito ka. Sinabi mo yan dito sa harap ko, andito ka sa Pilipinas. So yes ka agad, yes ang aking sagot. Kasi yun ang aking hiling, di ba? Ang una ko nasabi. So kaya umabot na ng 2 years, mahigit 2 years. Hindi pa naman siya dumarating dito. Di mahigit 2 years na siyang naniligaw sa akin. Aray ko po. Masakit sa akin yan. Yun. At dahil nga sa binali niya yung dapat sabi niya July nandito na siya at hindi niya natupad yun, kaya tumanggap na ako ng manliligaw at kayo na ngayon, pumasok na kayo sa buhay ko. Tumanggap na ako ng manliligaw, ikaw ngayon, tapos sino pa sila dito, sila Ronel. Inallowed ko na kayo na pumasok sa life ko, sa buhay ko. Pinayagan ko kayo nagligaw sa akin. Dahil nga hindi naman siya dumating dito noong July. Sabi niya February. Nasaan ka na? Narinig mo? Sige lang. Yun. Naiyak ako. Ha? Naiyak ako. Naiyak? Bakit? Bakit? Naiyak. Ha? Naiyak. Ano daw? Naiyak? Nahiyang? Naiyak. Na?
Hindi ko gets. Hindi namin maintindihan ni radyo. Di ba radyo? Nasa CR. CR ba? CR ba? CR ba? Ganon. O, sige. Naiyak na CR. Ano? Aray ko po at sakit nun. Anong ibig sabihin na masakit? Aba? May pangako ka sa kanya eh. Oh, baka dumating na ba siya dito? Sabi niya di kasi, sabi niya kasi sa akin, noong July, nandito na siya. Hindi siya dumating ng July. Kaya nung, sabi niya February na lang, so sabi ko sa kanya, tumatanggap na ako ng manliligaw. Kayo na nga yun. Diba, si Nardito, ikaw. So sinabi ko yun sa kanya kasi disappointed ako kasi hindi naman siya dumating. Pero sabi niya ng ganon, February darating siya. Sabi ko sige, patunayan mo na lang pag andito ka na, so sasagutin kita. Ang sinabi ko naman sasagutin. Hindi ko sinabing magpapakasal, di ba? Ang sinabi sasagutin lang, umuoo na ako, girlfriend niya na ako. Pero hindi pa ako, iisipin ko ba kung magpapakasal ako, di ba? Hindi pa naman niya ako inaalok ng kasal. Andun pa lang tayo sa sasagutin eh. So girlfriend niya na ako. Hintay mo pang... Siyempre pagka inalok niya ako ng kasal, pag-iisipan ko, di ba? Pag-iisipan ko uli yun. Kasi nga, ang wedding, lifetime yun. Kasi pa naman. Kaya nga pumunta dyan eh. Sinama ka. Pag dumating siya dito, di girlfriend niya na ako. Yun lang ang usapan namin, di ba? Sasagutin ko na yung I love you niya pagka dumating siya dito sa Pilipinas. Pero wala akong sinabing magpapakasal na ako sa kanya. Maliwanag yun ah. Baka medyo maano mo yung ibig sabihin ng pakasal sa sagot. So ibig sabihin, di ba nililigawan niya ako? Sasabi siya lagi sa akin ng I love you, gusto niya ako. Sabi ko sabihin mo yan pag andito ka na sa harap ko. Dahil kung wag sinabi mo yan, andito kita, nakikita kita dito sa harap ko, hindi na ako mag-iisip, oo na agad, ang sagot ko dyan sa I love you mo. O so ibig sabihin, pag nag-go ako, di girlfriend niya na ako. Pero yung kasalan namang usapan, ay ibang usapan naman yon. Dapat sinabi mo yun ito. Ay, ganyan. Mahirap na. Ano kasi, ang layo-layo noon. Kaya nga pupunta siya sa harapan mo eh. So, bakit? Dumating na ba siya? Di mo wala? Paurong-urong nga eh. Ay. Oo. Kasi maraming nagsasabi ng I love you, pero salita lang yon, hindi nila kayang patunayan yon. Parang kayo, parang sila, yung iba kong manliligaw, di ba? O ganun din yon, porque ba foreigner, nagsasabi na ng totoo na ang love you niya ay tunay. Hindi ganun. Pagka pumunta dyan, mag-love you kaya ako sa iyo. wala naman tayong usapan na pag mag-I love you ka sa akin at pumunta ka dito, sasagutin kita, di ba? Wala ka sa ibang bansa, ang lapit-lapit na. Iba naman yung usapan. Kahit na malapit o malayo, magsasabi ko love you. Kasi doon, sa kanya kasi naipangako ko yun. Sa'yo, wala rin naman akong pinangako, di ba? Nagpag-iisipan. Iba yung pangako ko sa kanya, iba naman yung usapan natin, iba naman yung doon sa iba kong manliligaw, di ba? Walang bawa din tumatay. Anong ipapangako mo sa amin? Siyempre, pag-iisipan ko nga, nag-iisip. Patay tayo. Thailand pa. Thailand pa? O di ba, maghihintay ka 10 years. Okay. Naka-ready na ang sungkod mo, di ba? Okay. Ikaw talaga. Respeto na lang ako. Kung ano nasa puso mo, ikitan mo. Ay, ang hinaya na ka sa mga tanong ko. Ha? Buti natanong ko yan sa mga pinatanong ko. Okay. Diba? Maliwanag na sa'yo? Opo. Kahit na sa puntahan, di ba ko sasagutin? Ganon? Anong klase yun? Hindi naman sa ganon. Sabi ko, pinag-iisipan ko. Kaya nga, kailan pa siya sa puntahan, hindi pa na naiisip yan?
Hindi naman, parang kwento na lang yung 10 taon na yon. Pero siguro naman hindi naabot sa ganun. Di ba senior citizen na ako noon? Depende sa iyan. Pag-iisipan mo pa eh. Oo, ano? Sasabihin ko naman ganun. Ang sinabi ko naman pag-iisipan ko, malay mo bukas nakapag-isip na ako. Malay mo sa sunod na araw, nakapag-isip na ako. O, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Ay, sana. O, sana nga. Isipan mo. Kasi ang sabi ko lang pag-iisipan ko, wala akong sinabi na pag-iisipan ko, mag-iisip ako ng 10 years, mag-iisip ako ng 5 years, wala akong sinabing ganon. So anytime pwede akong makapag-isip, malay mo bukas, malay mo sa sunod na araw, malay mo sa sunod na ano, ganon. Okay. Maliwanag ba yon? Opo, Ma'am Josa. Kasi pinag-uusapan natin. Yun. Oo. Natawag siya. Sagutin mo na. Okay, mananahimik na lang din. Wala, hindi sa akin yun. Messenger yun eh. Hindi ko messenger ang nakalagin dyan. Number? May-ari ng phone. Number? Sa nagsanla sa akin. Sige, malalaman ko na. Ano mo? Kaya pala... Ano bang naiisip mo? Ano bang... Ha? Wala akong iisip. Alay ko. Sumingit sa ngipin ko. Ang iniisip ko lang, kung paano ka lang mag-aasawa niyan. Bakit? Mali ko sa iyo. May edad ka na. Siyang taon na lang. Sa totoo lang, gusto ko na din naman. Kaya lang, di ba, ang sabi ko, hindi ko sasagot yung taong gusto ko lang, kailangan magawa niya yung sign na hinihiling kong 3. Yung bigay din ni Lord para forever ko na yon. Sana nga, kung sino naman yun. Ako na may di mamagal sa mga ganyan eh. Malay mo, nagawa mo na. Ngali naman. Nagawa mo na yung isa. Anong isa? Uy! Ano isa? Ano yun? Gusto ko malaman! Kasi di ba sabi ko kay Nardito noon, di ba si Nardito lagi siyang sumusuko? Sinabi ko na yan kay Nardito, hindi mo sinabi. Sabi ko sa mga manliligaw ko, si Limar yung nakagawa ng isang kahilingan ko na hindi mo nagawa. Kasi ang isa kong kahilingan, gusto ko pag mahal ako, ipaglalaban ako kahit anong mangyari. Di ba siya? Yun pala yun. Iba yung way ng pagmamahal kasi ni Nardito. Dahil sa mahal na mahal niya ako, parang ipapaubayan na lang niya ako sa'yo. Hahayaan na lang daw niya ako para hindi na ako mahirapang mamili. Pero para sa akin, pag mahal ko yung isang tao, ipaglalaban ko, hindi ako susuko hanggat wala pa. Which is, ikaw ang nakagawa nun. Sinabi ko rin sa kanya yon. Sabi ko, wag mo na lang sabihin kay Limar na yun ang aking kasi baka syempre gawin niya. Noon yun, yung unang beses na parang nagkatampuhan kami. Di ba lumayas siya? Kasi lagi niya yung ganun naman ang niya, ganun yung way ng niya. Sabi niya dahil sa, hindi daw ibig sabihin na sumuko na siya, hindi niya ako mahal. Ayaw lang daw niya akong mahirapan na mag-isip, na mamili. Pero sabi ko, hindi ganun ang gusto ko. Kasi kung mahal mo ko, kasi ako ganun pag mahal ko, pinaglalaban ko. Sinasabi ko, pinaparamdam ko. Ngayon, kung maiparamdam ko na, nagawa ko na ang lahat, tapos hindi talaga, wala akong magagawa, suko na ako. Pero alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung lahat. Pinaalam ko sa taong gusto ko na ginawa ko yung lahat ng paraan na kaya ko, ganon. O, sinabi ko yung kay, hindi sinabi sa Nardito, kasi sinabi ko sa kanya, wag mo na lang sabihin, sabi ko kasi, yun ang isa sa aking clue. Ngayon, yung dalawa, magagawa mo kaya? Ano kaya ang dalawa na yun? Di ko alam. Ako pa talaga ha? O kasi di ba minsan pagka tinatanong kita,
So, paano yan? Kung matagal akong mag-isip, hindi talaga ako, di ba sabi mo, hindi ako susuko. Nakaready na nga yung sungkod ko, kahit 10 taon pa yan, kahit ilang taon pa yan. Mag-iintay ako. So, yun ang isa sa aking clue. Ako na nakagawa nan. Okay, salamat. Sinabi ko yung kay Nardito noon. Sabi ko naman. Dami ko lang yun. Sinabi Kasi ko wala yun ko sa pa kanya, napipipili. anong nag-usap kami. Kasi lagi siya Wala ka pa kasing ganon, ilang beses na siya. Ay, hindi ko alam, parang yung 3 beses yata na parang doon ko yata sinabi. Kasi sabi niya, sige na, para hindi ka na mahirapan, ganon. Suko na ako, ganyan. Kasi iba nga daw yung way ng pagmamahal niya, siloso daw siya, kahit na manliligaw pa lang. Pagka gano'n nakikita niya, kunyari tayo, namasyal sa mall, nagsiselo siya. Kaya diba, pagka minsan nagpo-post, i-post nyo na lahat, sabi, para makita na daw niya lahat. Walang pa isa-isa pa. So, sabi ko, madami eh. Madami yan ha. Awang ako naman nagpo-post yan. Mauubos siya pag binupos siya isang araw lang. Kasi inamin naman din niya talaga na siya, kahit na nagliligaw pa lang siya, siloso daw siya. Siloso daw talaga siya. Pero handa naman daw siyang magparaya, kagaya nga niyan. Para hindi daw ako mahirapan na mag-isip. Sabi niya, susuko na lang ako, pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Gusto ko lang na hindi ka mahirapan mamili. Ganon. Ganon siya lagi. Pero pag ginagawa naman niya yun, hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Maano siya, umaalis. Talaga. Mga post naman, pinapansin mo naman, nakuusap mo naman. Naku po, di parang ano mo. Klase yan. Sumusuko. Sumusuko siya. Ganon ang ano niya eh. Ganon siya eh. Ganon yung paraan niya eh. Ganon siya. Kaya nga eh. Parang mapansin ka. Parang, ewan ko lang. May sinabi sa akin yun eh. Ewan ko lang. May pagkasababa ko sa iyo ng Diyosa. Ayaw ko lang. Totoo yun. Ano sabi? Ano sagot mo doon? Kung may sabi sa akin yan ha? Na ano? Kung may pag-asa doon si Nacheyo, ang sagot mo? Wala pa naman nga. Lahat pa naman merong pag-asa. Kahit naman sino yung manligaw sa akin. Kasi wala pa nga akong sinasagot. Nag-iisip pa ako, diba? Kahit na nag-iisip mga, anin kami nililigaw. Oo. Kaya nga, lahat naman merong pag-asa nga kasi wala pa akong sinasagot. So, ibig sabihin, wala pa akong pinipili. So, kahit sinong dumating, kahit wala pa, may dumating, okay pa din na magtanggap ako, diba? Kasi nga, wala pa akong sinasagot. Kahit na. Kayo din naman. Naiintindihan ko dahil... Andun ako sa kayo mo, masaya mo. Ang iba naman. Kahit naman din, kunyari, hindi naman yung puro sa akin. Kunyari, kayo, halimbawa, meron kayong nagustuhan na pag ikot-ikot nyo dito sa Facebook, meron kayong babaeng nagustuhan na masigit sa akin. Kunyari, ikaw, hindi ako magagalit pagka kunyari may niligawan kang minsan nagtatanong lang ako, gusto ko lang malaman yung totoo, pero hindi ibig sabihin na magagalit or magtatampo ako dahil syempre alam ko din naman mapababae, mapangalalaki, kayo din, namimili kayo ng talagang makakasundo nyo, makakasama nyo sa buhay. Kaya may intindihan ko kung hindi lang ako yung nililigawan nyo, kung meron pang iba, kasi nga karapatan nyo yun. Kasi wala pa naman akong sinasagot. Hindi naman pwedeng ma-stuck kayo sa akin. Kung habang kunyari naglalakad-lakad kayo, meron kayong nakilalang babae na nagustuhan nyo, higit pa sa akin. So okay lang yun. Kaya nga tinatanong siya para pag ito mo may bigay sa iba eh. Kasi para naiintindihan ko yun eh. Sabi namimili din kayo. Hindi lang naman kaming mga babae yung namimili. Kayo din. Hindi ako ganun. Karapatan nyo rin namang hindi, malay mo yung iba. Karapatan nyo rin namang mamili kung sino talaga yung malay mo. Nangyayari kasi yun eh, kahit na nga meron ka ng girlfriend, minsan, nangyayari yun na meron kang makikilang babae na mas mahal mo pala ito sa girlfriend mo. So, diba, sasabihin mo sa girlfriend mo na ganito ganon, pasensya na, meron akong nakilala na talagang gusto ko kasi sa'yo. So, nangyayari yung ganon.
Kung nangyayari nga sa mga boyfriend, yung pa kaya sa mga nanliligaw pa lang. Naiintindihan ko yun. Hindi ako ganun. Kaya nga yung minsan Hindi tinatanong ako ko ganun. sa, di ba sinasabi nila, si Nardito daw, maraming nililigawan noon. Ang feeling ko naman, kahit man din ikaw ang malagay sa ganong situation, marami kang niligawan, nalaman ko na marami kang niligawan sa GC, sa ibang GC. Okay lang sa akin, naunawaan ko, pero sana, pag nagtanong ako, yung sasabihin lang, kasi, ay, noon, marami talaga akong niligawan. Si ganito, si ganon, niligawan ko. Hindi ako magtatampo noon. Dahil that time, wala pa naman ako sa buhay nyo. Ngayon nyo lang ako nakilala. So, bakit ko naman ikakatampo yon? Naiintindihan ko talaga. Kasi, mapababae, mapalalaki. Namimili tayo ng gusto natin ng mapunta tayo sa mabuti, di ba? So, nanliligaw tayo. Kami naman nagpapaligaw. Kahit na ilan. Kasi namimili. Kayo naman mga lalaki, ligaw kayo ng ligaw kasi namimili din. Kung sino talaga yung mas mabait, mas feeling nyo, makakasundo nyo, feeling nyo, ano, di ba yung ganon. So, naiintindihan ko yun, parang hindi ako nagtatampo doon. Ay, si ganito, ang daming niligawan niya, ganon, ang daming naging girlfriend niya, okay lang sa akin. Pero, pag nagtanong sana ako na ano, hindi ka, di ba sabi ko, gusto ko honest. Kahit ano pa ang maisip mo na kahit na gaano kasakit, gaano kasama, basta nangyari sa buhay mo, pag nagtanong ako, aminin lang kasi hindi ako para i-judge ka ba? Kasi kung ang Diyos na nakakapagpatawad, ako pa kaya, tao lang ako. At naiintindihan ko na walang perpektong tao. Nagkakasala talaga, nagkakamali dahil maraming tukso. So, understandable sa akin yon. Malawak ang pag-unawa ko sa ganun. Kasi nga ako, hindi ako ganun kasilosang tao. Parang medyo malawak yung ano ko. Parang, although nababanggit ko na parang kunyari, may konting bagay, matampuhin ako. Pero minsan naman, malawak din yung pag-unawa ko. Depende. Depende din. So, naiintindihan ko yun. Kaya kagaya nung sabi mo, meron kang ex-girlfriend, ganon, sinabi mo naman sa akin. Naiintindihan ko yun. Kahit ilan pa nga sana yung nagsampu man ang naging ex mo. Naunawaan ko kasi, buhay mo yan eh. Yun ang iyong nakaraan. That time, wala pa naman ako sa buhay mo. Oo. Sampu agad? Example lang yun. Ano ko? Example lang yun. Kasi, meron talagang meron talagang ganon. Mabilis ako, nagpapatawad ako, nagbibigay ko ng chance. Di ba yung sabi ko sa'yo yung ex-boyfriend ko? Habang kami, 3 times siyang nagkaroon ng karelasyon. Hinayaan ko siya, tapos naging wala kami, tapos humingi ng sorry, pinatawad ko ulit, ganun ulit. Ginawa ulit, di ba? Naintindihan ko naman kasi, marami talagang mga tukso-tukso. At saka ako that time, wala talaga akong time sa kanya. Andito ako lagi sa Facebook, parang bihira kami magkausap. Ganon. Parang kulang ako sa time kasi nga busy ako dito sa aking professional dashboard. Magkakausap lang kami, mag-join siya sa live ko. Minsan matutulog siya sa live ko. So siguro yung time na hinahanap niya sa akin, nahanap niya sa iba. So naiintindihan ko yun. Kasi noon, nung naliligaw siya sa akin, marami kaming time na nag-uusap. Nung sinagot ko siya, parang hindi na kami nag-uusap. Nahiyain din kasi yon. At saka medyo may pagka-stricto siya, di ba? Seryoso, hindi rin siya yung taong makwento, ma-chat. Pag nag-chat yun, ang iksi lang. Parang hindi mo alam kung ano ba yun. Kung ano yung tanong, yun lang din ang sagot. Kung ako tatanungin mo, kung halimbawa may gusto ako sa'yo, may gusto ako, yun talaga. Okay din yun. Pero hindi ganun hindi lahat ng lalaki kagaya ng mindset nung sa'yo. Iba-iba kasi yung tao, di ba? Yeah, yun. So, ikaw ganun. Malay mo yung iba kong manliligaw. Hindi lang ako yung nililigawan. Naiintindihan ko yun. Kasi hindi pa ko pa naman siya sinasagot. Bakit naman ano niya talaga yung buhay niya sa akin. So, naiintindihan ko yun. Pero, pag nalaman ko nga lang yun, parang medyo mag-iisip ka. Diba? Medyo nakakabawas sa yung nalaman mo. Pero, hindi ako para magalit or magtampo dahil deserve niya yun. Choice niya yun. At saka karapatan niya yun. Ganon. Yun. Oo. Alam ko.
Kasi kailan pa? Mahirap kasi yung ganyan. Alam mo, ang ibig ko dyan sabihin, kailan mo pa gagawin na mayroon kang choices? Kung may girlfriend ka na, kung may asawa ka na, ngayon nanliligaw ka pa lang, doon mo may karapatan. Kasi pag kunyari girlfriend mo na, hindi na pwede yun. Kasi meron ka na ng girlfriend. Lalo na pag meron ka ng asawa. So, talagang doon ka na lang, focus ka na lang sa family mo. Ngayon, wala ka pang, nanliligaw ka pa lang. Yun yung marami kang pagkakataon. Parang ganun ang mindset ko. Marami kang pagkakataon na mamili. Diba? Kasi once na kunyari, sinagot ka na ng nililigawan mo, abay yun ang hindi na pwede. Na manligaw ka pa ng iba, kay may girlfriend ka na nga eh. Kasi, hindi sasabi na totoo. Ganon. O, di ba ganon yun? Ganon naman talaga yun eh. Ewan ko kung ako lang yun. Pero feeling ko, kahit sa ibang babae, ganon din naman. Kasi, ibig sabihin, naliligaw pa lang sa'yo yan. Hindi mo pa sinasagot yan. So, ibig sabihin, wala ka pang karapatan. Magagawa niya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Di ba? Maliban na lang kung sinagot na. Mayroon talaga yung ganyan. Naguluhan ka din, ano? Pero yun. Pagulo talaga. Kaya kung kunyari ikaw, nalaman ko meron kang nililigawan, ay si Limar, may nililigawan dito yan sa GC. So what, okay lang. Para karapatan naman niya yun. Ganun lang ang magiging sagot ko. Karapatan naman niyang mamili. Hindi pa naman kami. So hindi ako magtatampo. Kasi malay mo. Hindi ako ganun. Ganon yun. Kaya diba sabi niya, ay ayoko dyan kay ganito, kay ganon. Bakit? Hindi kasi ganon ang aking paniniwala ba? Halimbawa, tanong kita. Niligawan kita. Binigyan ka ng mga dapat na regalo ko sa iyo. Punta ko sa iyo. Maghanap ako sa ibang babae. Hindi ako ganun. Depende sa'yo. Kung meron kang magustuhan na masigit sa akin. Hindi ako ganun. Kasi, mas maganda nga yung ganon. Mas maganda nga yung ganon. Kasi parang hindi yun nakakabawas ng ano. Kasi halimbawa, itong tanong ko sa iyo, halimbawa lang, hindi sayang ang regalo ko sa iyo, sayang akong punta ko sa iyo kung maghahanap pa ng iba. Yun ang disadvantage nun. Pero, pwede. Kaya lang nga, pagka kunyaring nalaman ko na may niligawan kang iba, medyo yung tiwala ko sa'yo, mababawasan ng konti. Pero hindi ako magtatampo or magagalit. Yun ang ibig kong sabihin. Pero pwede siya. Yun ang pinag-uusapan kasi natin kung pwede. So, pwede. Pero yung parang... Hanggat wala ka pa napipili, hindi ako susuko hanggang... Wala naman na. Kaya nga, ini-explain ko Pag may napili ka na, walang ba may napili ka na, hindi naman ako, yun, okay lang sa akin, kasi tanggap ka naman. Kasi wala, kasi hindi ka naman nasa puso masisip mo eh. Hindi ka naman ano yan. Sana sa lahat ng binigay ko sa'yo, huwag mo makakalimutan. Yun lang ang hinihiling ko sa'yo. Siyempre naman, kasama ko na yun habang buhay. Ang iba kong ang stop tours dito pa. Huwag kang mag-alala, hindi ko ibibenta si radyo. Ako nagbigay ng pangalan. Kahit hindi mo ibenta, basta itago mo lang. Huwag kang halagay sa akin, maalala mo lang ako. Hanggat ang bubuhay pa ako. Malin mo, hindi mo ako napili ako, magpapare na lang ako. Papare?